Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po, at welcome po dito po sa ating Facebook Live tuwing 4 PM po. So, kamusta na po kayo? Isang tulog na lang po ay camping na. Nakaready na po ba tayo ng mga gamit po natin? Ano po? Alam niyo po dito po sa amin, kami po ay sobrang excited na sa gagawin ng Diyos sa atin ngayong camping. Ano po? At naniniwala ako na kahit kayo po, excited na rin po. So, bago po tayo start, hinihiling ko na samahan niyo po ako para mag-pray po muna tayo. So, sige, pray po tayo. Aming Diyos na dakila at mabuti, patuloy ka namin na pinapasalamatan sa hapong ito, Panginoon, na meron na naman po kaming pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito muli. Patuloy na samahan mo kami, O Diyos, sa aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo. At ikaw ang patuloy na maitaas. Ikaw ang patuloy na mapapurihan, Panginoon, sa hapong ito. Hayaan mo na ang malayang kapahayagan ng iyong mga salita ang patuloy namin, Panginoon, na maranasan sa hapong ito. Gayon din, Panginoon, sa bawat nakikinig, saan man sila naroon, hayaan mo na maabot ang bawat isa sa amin ng mensahe mo at ng anointing mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, at pinupuri ka namin sa oras na ito at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So muli, kamusta po kayong lahat? At ulitin ko po, camping na, isang tulog na lang po ay tayo po ay magkikita-kita na. Pero alam ko na ang bawat isa sa atin ay busy sa mga preparation para po sa camping. Marami po tayong inaasikaso, marami po tayong mga ginagawa pa ngayon. At isa sa mga bagay na gusto pong paalala sa atin ngayon na tayo po ay hahadlangan ni Satanas. Alam niyo po kung meron mang isa sa pinakaayaw ang camping. Si Satanas yun, walang iba. Kung meron mang pinaka-iinis, nagagalit kapag merong camping, walang iba kundi si Satanas. At alam niyo po, gagamitin niya ang lahat ng paraan na alam niya para mapigilan ka. Opo, ang gusto ng kaaway ay pigilan ka para hindi ka makadalo ng camping. Ang gusto ng kaaway, pigilan ka, lahat ng kaya niyang gawin ay gagawin niya para hindi ka makasama. Maaring may matatapat na schedule sa mismong araw na yon, kaya maging rason ito para hindi ka makasama, o maaring nakawan ka financially. Paano yun? So, kapusin ka, meron kang inaasahang perang darating, pero parang wala pa rin. Maari namang hindi ka payagan sa school mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, para hindi ka makapunta. O baka naman, ang isa sa gawin niya ay magbigay siya ng karamdaman para hindi tayo makapag-camping. O maaring ikaw mismo, ayaw mong payagan ng sarili mo dahil may mga dahilan ka. Pero ang mga hadlang po na yan ang nagpapatunay na may magandang gagawin ang Diyos ngayong camping. Last year po, believers, Summer Camp 2023, alam ko po ang topic natin nun ay yung a sense of urgency has been implanted in our spirit by the Spirit of God because the end of the age is very near. Alam ko nung last day po noon, nagturo po si Pastor Boy at ang tinuro niya po ay nandito po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sa verse 12, ang sabi niya po dito, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, nabanggit po ni Pastor Boy last camp, na nasabi niya, ang kalaban natin ay hindi tao. Ang kalaban natin ay yung mga masasamang spirito. Itong mga masasamang spiritong ito ay mga hukbo o mga army. At sila po ay sanay sa pakikipaglaban. Sila po ay sanay sa patayan.
At yung isang Kristiyano na hindi marunong pumatay ng demonyo ay matatalo. May mga Kristiyanong hanggang ngayon ay baby Christian pa rin at hindi na sila naisabak o maisabak sa giyera. Walang alam sa pakikipaglaban kaya laging talunan. Kung hindi ka lalaban, matatalo ka. Ito pong last day na ito, no? Kahit na last day na siya, pero andun pa rin yung pangungusap ng Diyos, andun pa rin ang pagkilos ng presensya ng Panginoon. Ano po, sabi niya, ang kalaban natin ay hindi tao. Ang kalaban natin ay ang mga masamang spirito. Ano po, mga hukbo. Sanay po itong mga to sa labanan. At meron silang mga schemes, meron silang mga patibong, meron silang mga ginagawa para ang gawain ng Diyos ay hadlangan. Meron silang ginagawa para ang mga tao na isasama natin ay hindi makasama. Ano, bakit? Ulitin ko, isa sa pinakaayaw ang camping ay si Satanas. Ano po? Ngayon, hahadlangan tayo ng kaaway para hindi tayo makapunta, para hindi tayo makasama o hindi maisama ang mga tao na isinasama natin. Alam niyo po, mahirap magdala ng susimino, mahirap magsama ng mga tao talaga sa camping. Itatawid mo talaga sila. Ano po, lahat ng paraan na alam mo, no, kapag wala silang pagbayad, gagawan mo sila ng paraan. Kaya nga alam niyo po, ngayong ever camping, isa sa mga naiisip ko ay ang mga pastor at ang mga kapwa ko manggagawa. Bakit po? Alam po namin kung gaano kahirap magdala ng tao sa Diyos sa camping. Pero gagawin mo pa rin yung buong makakaya mo. Bakit? Kasi alam natin na merong magandang gagawin ang Diyos sa kanila doon. Ang gusto natin maranasan nila ang Diyos, ma-encounter nila ang Diyos, marinig nila ang boses ng Diyos, maliwanagan ng kanilang mga isipan. At dahil dito, tayo po ay nakikipaglaban nasa isang labanan spiritual, no? Ulitin ko, ang kalaban natin ay hindi tao. Ang kalaban natin ay mga spirito, mga army, mga masamang spirito, at gagawin nila ang lahat para po tayo ay hadlangan, para hindi ka makasama. Sabi mo sa katabi mo, hahadlangan ka ni Satanas para hindi ka makasama. Amen? Bakit? Dahil alam niya na kapag hindi ka niya napigilan na sumama ng camping, magiging threat ka o magiging problema ka sa mga plano nila. Ano po? At alam din po nila na the moment na maranasan mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, magsisimula na magbago ang buhay mo. Amen? At alam din po nila na kapag sumama ka ng camping, malalaman mo ang katotohanan, mabubuksan ng isipan mo at lalaya ka mula sa pagkaalipin nila sa iyo. Amen po. At ngayon po, alam ng mga kaaway po natin, alam ng mga kalaban natin na kapag sumama tayo, kung ikaw man ay may sakit, meron ka nararamdaman sa iyong katawan, maaring ito ay emotionally, or physically or spiritually, alam nila na gagaling ka. Bakit? Alam niyo po, sa mga previous campings natin, malakas talaga at hindi pumapalya ang presensya ng Diyos, hindi pumapalya ang pagkilos ng Panginoon, hindi pumapalya ang Diyos na katagin tayo. Amen. At ilan sa mga campings po natin ay may mga gumagaling na mga may sakit. Nagkakaroon ng himala sa buhay nila. Alam ng kaaway ito. At alam nila na kapag sumama ka ng camping, magiging personal ang Diyos sa'yo, kakausapin ka ng Panginoon, magsisimula kang makinig sa Diyos at sumunod sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Alam nila na kapag sumama ka sa camping, magsisimulang magbago ang buhay natin. Amen. Alam niyo po, kwento ko lang po, dito po sa Tarlac, last year, meron po tayong naisama na baguhan sa camp. Actually, kuya po ito ng isa sa worker po natin ngayon. At alam niyo po, meron po siyang sobra po yung anxiety niya. Hindi na normal, to the point na pinapatawag po tayo sa kanila para po sharean, bahaginan ng salita ng Diyos, basahan at ipag-pray. At meron po silang mga problema sa pamilya at meron siyang problema sa ilang mga bagay pa. Na medyo sensitive. At alam niyo po, yung misis po niya, kasi kapag nakakarinig po siya ng Word of God, kumakalma siya. Kapag nakakarinig siya ng Word of God, binabasahan siya, tinuturuan siya, pinagpe-pray siya, alam niyo po, kumakalma po talaga siya. At nag-decide po yung asawa niya na maganda na maisama siya Ayan, at last year nga po ay naisama po siya. Alam niyo po, ang naging counselor niya, yung isa sa mga pastor natin.
Ano po? At nakita ko po kung paano tutuhan ng pastor Ayan, at nakita ko po kung paano tutukan ng counseling niya, ito pong si Kuya. Ano po? At nakwento po sa amin ni Kuya na nung first day ng camping, siya po ay hesitant, no? So, medyo may mga hesitations pa siya. Ayan, medyo hesitant siya ng first day. Pero alam niyo po, nung mga sumunod na mga gabi, every time na magtatawag ng altar calling, nandun sa harapan si Kuya. Ano po? At nakita po namin, no, every night na nandun siya sa altar calling o kapag mayroon mang ibang altar calling sa morning and afternoon service, nakikita po namin talaga siya na lumalapit sa altar at nagsisimulang magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Alam niyo po, after po ng camp, si Kuya po ay nagpatuloy sa Panginoon. At alam niyo po, simula noon hanggang ngayon, never siyang umabsent ng Sunday. At never din siyang umabsent every night ng prayer dito po sa gawain ng Panginoon sa Tarlac. Ano po, at nagpatuloy po ito hanggang sa po siya po ngayon ay nagagamit ng Panginoon kapag wala po kaming maipadala dun sa lugar para humawak ng service. Isa na po siya sa mga naasahan po natin. Ano po, at nabanggit din po niya, nasabi niya, ang tagal ng panahon, ang daming nasayang na panahon. Sana noon pa niya nakilala ang Diyos. Sana noon pa siya nagsimulang makapaglingkod sa Panginoon. Ano po, at alam niyo po, yung mga dati niyang mga barkada, yayayain siyang magbisyo, pero alam niyo, hindi kahit anong gawin nilang pilit, kahit anong gawin nilang yaya, kahit anong gawin nilang kumbinsi sa kanya, hindi po siya nakukonvince. Kasi nabanggit po niya, nasabi niya, ito na yung tamang landas at hindi na ako liliko. Ano, at ito pong mga kasamahan niya ay sinisimulan po niya na yayain sa simbahan. Alam niyo po, ang sinasabi sa kanya ng mga dati niyang mga barkada, nagbago ka na kuya, hindi na ikaw yung dati, tagal natin hindi nagkakasama. Ano po, pero alam niyo po, kahit anong gawin nilang pilit, dito po kay kuya, hindi na po nila siya mayaya sa mga makamundong gawain. Bagkus siya na po ang nagyayaya sa mga dati niyang kaibigan na lumapit sa Diyos. Ano po, alam niyo po, pero before yun, ang dami pang hadlang para hindi siya makasama. Ano po, kaya nga, ulitin ko, ayaw ni Satanas. Ayan, kaya nga po, tayo po ay hahadlangan ng kaaway para hindi tayo makasama. Bibigyan kanya ng maraming rason para hindi sumama ng camping. Pero alam niyo po, payagan mo yung sarili mo. Amen? Alam niyo po, 1 month before mag-camp, nag-start na ang mga manggagawa na magkaroon ng prayer marathon. Bakit? Ipinapanalangin po nila ang camping at ang mga sasama ng camping. Alam niyo po, kung ikaw ay niyayaya ng worker nyo para mag-camp, sumama ka. Kung ikaw ay niyayaya ng pastor mo para mag-camp, sumama ka. Bakit? Inilalaban ka ng mga pastor at ng mga manggagawa sa simbahan para madala ka nila sa camping. At ipanalo mo sila. Amen po. Inilalaban ka nila at ipanalo mo sila. Ibig sabihin, pumayag ka. Pumayag ka na sumama ng camping. Ano po? Dahil may magandang gagawin ang Diyos sa iyo sa camp. Amen. Kaya nga po, sa bawat isa sa atin, ang kalaban natin ay hindi tao, kundi mga masasamang spirito. At isa sa mga bagay na kailangan nating matutunan ay ang piliin si Jesus palagi, piliin na unahin ng Panginoon, piliin na unahin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Amen po. Bakit? Dahil ulitin ko po, walang camping na hindi tayo sinamahan ng Diyos. Every camp, hindi pumapali ang Diyos at katagpuin po ang bawat isa sa atin. Amen. Sa amin pong mga manggagawa, isa po ang camping po actually ang pinaka-inaantay namin sa buong taon. Bakit? Kasi ito yung time ng refreshing. Ito yung time ng pagkuha ng panibagong lakas para makapagpatuloy. Amen? At maganda po na sa ating pong lahat na nakikinig at nanonood ngayon, kahit saan man po tayo ngayon, maganda po na isa tayo sa makapunta ng camp. Amen? So kaya nga po, isang tulog na lang camping na at wag po tayong mag-hesitate na sumama. Bakit? Ano man po ang magiging problema, God will provide and God will make a way.
So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at magkita-kita po tayo bukas. Amen po. May magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang tatanggi. May magandang sasabihin ang Diyos sa iyo. Maaring mga kasagutan sa mga katanungan mo. Pero maganda po na sa time na to, maging iset na natin yung sarili natin kung ano ang gagawin at sasabihin sa atin ng Diyos sa camping na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat muli sa hapong ito na nakapag-aral kami ng iyong mga salita. Lord, bigyan mo kami ng strong desire, Panginoon, ipaglaban ang kalooban mo. Bigyan mo kami ng desire, Panginoon, na sumama ng camping, Panginoon, maging sa mga kapwa namin manggagawa, kung saan man sila naroroon, ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila at tulong sa kanila, Panginoon, para magawa nilang kalooban mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hapong ito at patuloy na pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng